I am also offering myself as a resource person. Hindi ako nandun as a member of the panel lang. They can ask me, they can interrogate me, they can interpellate me anytime they want. Haharapin ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang mga katanungan na maaring idirekta sa kanya ng mga kapwa mambabatas sa isasagawang pagdinig ng Senado sa War on Drugs campaign sa susunod na linggo. Sinabi ni Senador de la Rosa na hindi sasama ang loob niya kung tatanungin siya ng mga kasamahan niya sa mataas na kapulungan ng Kongreso. No. I won't feel offended. Because kaya nga tayo nagpasalamat na magkakaroon ng parallel committee hearing para to ferret out the truth. I will not be offended. I'm sure bakit ako ma-offend. Dapat lang itanong sa akin yan para makabigyan ko ng clarification lahat ng mga doubts nila. Kumpiyansa rin si Senador Bato de la Rosa na kasama niyang dadalo sa Senate hearing si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kilalang mahigpit na kaalyado ng dating Philippine National Police Chief. Pisikal rin anyang dadalo ang dating Pangulo at hindi sa pamamagitan ng video of virtual presence. Tinanong ko lang siya kung he's willing to attend the Senate hearing. Sabi niya, attend ako. Kahit sino mag-preside dyan. Ngunit sa text message ni Senador Aquilino Coco Pimentel III, chairperson ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na mangunguna sa pagdinig, may pag-aalinlangan na anya sa pagdalo ni dating Pangulong Duterte at maiging maghintay na lang sa araw mismo ng pagdinig. Samantala, sinabi ni Senador de la Rosa na na-high blood siya sa pahayag ni Laguna Representative Dan Fernandez. Ito ay matapos anyang idawit ng congressman ang kanyang anak sa mga usapin ng pagdinig ng House Quadruple Committee o QuadCom. Given the chance lang, pag makita kami personally, I will talk to him. Pag makita kami personally, I will talk to him. Sobra na yung ginagawa mo. That's too personal. May anak ka rin at masasaktan ka rin kapag ang anak mo dinama. You can hit me anywhere, anytime, any place, any issue. You can hit me. But please spare my son. Spare my family. Nilinaw naman ni Congressman Fernandez ang sinabi nito na taliwas anya sa pagkakaunawa ni Senador de la Rosa. Wala po akong sinabing babysitter. Yung mga pulis na nagbe-babysit sa kanyang anak. Siya nagsabi niyan. And I don't want to demean the position of those PNP officers that are being assigned to a certain personality. Wala akong sinasabi nagbe-babysit. And coming from an official like him, na sabihin niyang hindi binababysit yung kanyang anak, is somehow demeaning to the men in uniform. Kaugnay nito, may paalala rin ng Laguna Solon sa senador. And be careful because you are the highest PNP official during that time, and saying that hindi niya kailangan ng babysitter para sa kanyang anak is something that should have not been said. Kasi nga parang ganun ang turing mo sa mga nagsesecure na mga kapulisan, which I think is inappropriate coming from the highest official of the PNP during that time. Nakatakdang isagawa ang Senate hearing kaugnay ng Jaguar sa Lunes, October 28 sa ganap na 10:00 ng umaga. Mapapanood rin ito ng live mula sa social media channel ng UNTV News and Rescue. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.